Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 121. Sa wakas ay nakaramdam ng kaunting kaligtasan si Hailey. Ang aking scheme ay gumana ng perpekto, at nakapasok ako nang hindi kinakailangang pumasok. Maaari ba akong manatili sa iyo, Elliot? Alam ni Hailey na ang pinakakapansin-pansing lugar na maaari niyang mapuntahan ay ang katabi ni Elliot, na gagawin siyang kaparehan niyang babae. Gusto niyang manatili sa tabi nito para hindi magkaroon ng pagkakataon ang ibang babae sa kanya. Alam ni Elliot na lumaki si Hailey sa isang regular na pamilya, at alam niyang hindi siya pamilyar sa mga ganoong lugar. Okay, magdala ka ng inumin, at maaari kang manatili sa akin, sabi niya sabay tango. Okay. Masayang umalis si Hailey. Sinulyapan niya ang kanyang paligid para hanapin si Anastasia, ngunit hindi niya ito mahanap kahit saan dahil napakaraming bisita. Samantala, nakaupo si Anastasia sa tabi ng upuan sa bintana malapit sa buffet area. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaking bisita na nasa edad 30s at umupo sa tabi ni Anastasia. Hey there, wala akong upuan kaya pwede ba akong umupo dito? Oo naman. Tumangala si Anastasia at ngumiti. Nagningning ang mga mata ng lalaki nang makita niya ang ngiti nito. Napansin niya ang napakarilag nitong figure kanina, at masasabi niyang isa itong magandang babae. Gayunpaman, agad siyang napangiti nang makita siyang nakangiti. Tumibok ang puso ng lalaki nang mapagtanto niya kung ano ang gusto niyang gawin. Gusto niya itong makilala at habulin. Ang pangalan ko ay Samuel Stone. At ikaw? Tanong niya. Ako si Anastasia Tillman, sagot niya. Iyan ay isang napakagandang pangalan, Miss Tillman. Mag-isa ka ba dito? Tanong niya. Oo, I'm with a friend, but he's busy now, so I'm alone, sagot niya. Nagkataon lang iyon. Ako ang general manager ng First World Company, at kasali ako sa negosyo ng asset transaction. Inabot niya ang name card niya habang nagsasalita. Itinuring siyang matagumpay para sa kanyang edad, at tiningnan siya ni Anastasia nang may pagtataka pagkatapos marinig ang sinabi niya. Nakakabilib talaga, general manager ka na sa murang edad. Masyado kang mabait. Ano ang gagawin mo, Miss Tillman? I'm a jewelry designer, sagot niya. Wow, dapat talaga talented ka. Nakita ni Samuel ang sarili na mas naaakit sa kanya. Hindi lang siya isang magandang mukha, isa din siyang designer. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-ring ang telepono ni Anastasia. Napatingin siya sa phone niya bago ito kinuha. Hello, Nigel. Hoy, Anastasia. My dad's making me talk to guests, but I promise to come and get you in 10 minutes, he uttered. Huwag kang mag-alala tungkol dito. You should focus on entertaining the guests, sabi ni Anastasia sa maunawang tono. Inis na inis ako, pero gustong ipakilala ako ng tatay ko sa mas maraming tao. Sumasakit ang ulo ko, bulong niya. Hindi mo dapat iniisip yan. Maraming mga tao ang gustong magkaroon ng gayong mga koneksyon. Dapat kang gumugol ng oras sa mga bisitang ito dahil talagang makakatulong sila sa iyong trabaho. Sinubukan siyang aliwin ni Anastasia. Oo, mas gamaan ang pakiramdam ko pagkatapos kong marinig ang boses mo. Nasaan ka ngayon? Tanong niya. Kumakain ako sa buffet area, sagot niya. Okay, pupunta ako para hanapin ka, sagot niya. Matapos tapusin ni Anastasia ang tawag ni Nigel, tumangala siya upang makita ang isang mag-asawang papasok. Sina Elliot at Hailey iyon. Naningkit ang mata ni Anastasia nang makita niya si Hailey na hindi niya inaasahan na darating si Hailey. Higit pa rito, hindi niya inaasahan na sasama si Hailey kay Elliot. Isang malamig na ngiti ang kumalat sa mukha ni Anastasia habang iniisip niya, tiyak na nag-improve ang scheming skills ni Hailey, ha? Magaling siyang gumamit ng mga manipulative na taktika, ngunit nailapat pa niya ang mga ito kay Elliot ngayon. Kahanga-hanga. Napalingon si Anastasia, at nagtama ang mga mata niya kay Samuel. Nakatitig ito sa kanya na bakas sa mukha nito ang paghanga. Binigyan niya ito ng isang masayang ngiti, at naramdaman niyang dumobble agad ang tibok ng puso niya. Pakiramdam niya ay aatakihin siya sa puso. Napakaganda mo, Miss Tillman. Sabi niya. Salamat. Binigyan niya ito ng isang magalang na ngiti. Lumapit si Elliot kasama si Hailey para kumain,
ngunit nalipat ang atensyon niya nang makita niya ang babae sa may bintana. Pinaikit niya ang nagyayelong tingin nang makita niya si Anastasia na nagniningning sa lalaking nasa harapan niya. Mukhang ang saya-saya nilang mag-usap. Maghanap tayo ng mauupuan, Elliot. Inilibot ni Hailey ang kanyang paligid, at agad niyang nakita si Anastasia. Kakatayo lang ng table sa tabi ni Anastasia para umalis, kaya mabilis na hinawakan ni Hailey ang braso ni Elliot at hinakay siya. May lugar doon, matapang na sabi niya. Kabanata 122. Saglit na yumigting ang braso ni Elliot, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng babae. Interesado rin siyang tingnan ang lalaking nasa harapan ni Anastasia, na nagpatawa sa kanya ng husto. Sa sandaling tumangala si Anastasia, nakita niya sina Elliot at Hailey na naglalakad papunta sa direksyon niya. Sa kanya napagtanto na ang katabi niyang mesa ay kakalinas lang. Hindi naman sila uupo dito, diba? Tinapunan ni Hailey si Anastasia ng mapang-asar na tingin nang lumakad ito at kunwaring binati siya. Hindi ko alam na nandito ka, Anastasia. Binigyan ni Anastasia ng malamig na tingin si Hailey bago ibinaling ang ulo sa bintana. Hindi siya nag-abala sa pagiging mabait kay Hailey dahil wala siyang nakikitang punto dito. Napaupo na lang si Hailey sa kanyang upuan na may mapait na ngiti sa labi. Samantala, umupo naman si Elliot sa tapat ni Hailey. Ang posisyon ng kanyang upuan ay nagpapahintulot sa kanya na matitigan ng diretso ang mukha ni Anastasia. Napasulyap siya sa lalaking katapat niya habang iniisip, hindi ko alam kung sino ang lalaking ito. Nangangahulugan iyon na marahil siya ay isang ordinaryong tao lamang. Malapit talaga ang kumpanya ko sa iyo, Miss Tillman. 2 kalye lang ang layo nito. Bibilhan kita ng tanghalian at kape sa susunod. Nanatili ang tingin ni Samuel kay Anastasia sa buong oras, at hindi niya napansin ang nagyayelong liwanag na nakababagot sa likod ng kanyang ulo. Sinukli ni Anastasia ang kanyang mga daliri sa kanyang buhok habang siya ay nahihiyang ngumiti. Oo naman, maaari tayong kumuha ng kape kapag libre tayo. Since you're such an impressive individual, I bet I can learn some investment-related things from you, she uttered some. Mayroon akong ilang mga tagumpay sa larangang iyon, kaya't malugod kong ituro sa iyo ang ilang mga trick, sagot ni Samuel sa tono ng kumpiyansa. Lihim siyang natuwa nang mapansin niya kung paano naging mas maganda ang impresyon sa kanya ni Anastasia matapos niyang pag-usapan ang kanyang career. Kuha tayo ng pagkain, Elliot. Sabi ni Hailey. Mauna ka na. I need to make a call, sagot ni Elliot habang nananatili sa kanyang upuan. Walang choice si Hailey kundi mag-isa. Nang lumingon siya sa lalaking nakaupo sa tapat ni Anastasia, napangisi siya. Ano ang panlasa ni Anastasia sa mga lalaki? Mukhang hindi maganda ang lalaking ito. Kasabay nito, napako ang tingin ni Elliot sa babaeng nakaupo sa katabing mesa. May liwanag na nakasabit mula sa itaas ng ulo ni Anastasia, at ang kanyang kulay abong panggabing gown ay ginawang mas maputi ang kanyang balat kaysa karaniwan. Ang kanyang matalas na mga tampok at ang kanyang nakakabighaning mga mata ay nagpamukha sa kanya lalo na kaakit-akit, at ang kanyang makintab na pulang labi ay mukhang mas nakakaakit. Ang sinumang lalaki na makakakita sa kanyang masigla at makintab na labi ay mananabot na kagatin ang mga ito. Bagamat hindi pinapansin ni Anastasia ang lalaki sa tabi ng kanilang mesa, ramdam niyang nakatitig ito sa kanya. Ano ang tinitingnan niya? Hindi ba kasama niya si Hailey? She scoffed silently. Habang nakayuko si Samuel para uminom ng tubig, sinamantala ni Anastasia ang pagkakataong iikot ang mga mata niya kay Elliot bago ito tinitigan. Sinalubong ng nalilitong mga mata ni Elliot ang kanyang mga mata, at naramdaman niya ang pagdagsa ng hindi maipaliwanag na emosyon sa kanyang dibdib. Nakangiti si Anastasia sa napakasayang paraan kapag kasama niya ang lalaking ito, ngunit hindi pa niya ako nginingitian ng ganoon. Bakit naman hindi ko ba deserve ang mga ngiti niya? Dahil sa mga kaisipang ito, mas ikinadismaya ni Elliot kaysa dati. Habang pinagmamasdan niya si Anastasia na patuloy na nakikipag-usap sa ibang lalaki, naramdaman ni Elliot na hindi na niya ito kakayanin. Sa huli, tumayo siya at naglakad papunta kay Samuel. Excuse me, sir. Kailangan ko ang upuan na ito para sa isang habang mayroon. Ilang bagay na may kinalaman sa trabaho na gusto kong talakayin sa aking mga tauhan. Nakaramdam ng inis si Samuel. Sinong brat ang sumusubok na guluhin ang pagtatangka kong habulin si Anastasia? Sa sandaling lumingon si Samuel,
Lubos siyang nabigla sa kanyang nakita. Hindi ba ito ang young master ng Presgrave Group? Pipakiupo, Presidente Presgrave. Kumilos si Samuel sa bilis ng kidlat habang sinenyasan si Elliot na maupo. Pagkatapos, napagtanto ni Samuel. Gumagana ba si Anastasia para kay Elliot? Tinitigan ni Anastasia ang lalaki sa medyo problemadong paraan. Wala ako sa trabaho ngayon, President Presgrave. Let's talk about work during work hours, malamig niyang sabi. Sa palagay ko ay mas mabuti ang pakikipag-usap tungkol sa trabaho kaysa sa pakikipag-chat sa boring na lalaking ito dito. Agad na inatake ni Elliot ang personalidad ni Samuel sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang boring na tao. Hindi nakaimik si Samuel ng 2 segundo bago siya ngumiti ng magalang. Tama ka, President Presgrave. I'm a rather naggy person who likes to have conversations on useless topics, paliwanag niya. Hindi alam ni Anastasia ang isasagot habang nakatitig kay Elliot. Maaaring ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang tao na nagsasalita ng walang pakundangan tungkol sa iba sa harap ng kanilang mukha, bulong niya. May nasabi ba akong mali? Tumaas ang isang kilay ni Elliot sa maangas na paraan. Tama siya na nagyayabang si Samuel, pero handa akong makinig sa kanya. Mas gugustuhin kong makinig kay Samuel kaysa kay Elliot. Napaisip si Anastasia. Gusto ko kapag nagyayabang ang iba. May kakayahan ka bang gawin iyon, Pangulong Presgrave? Bakit hindi mo subukan? Pag-alit na sabi ni Anastasia. Kabanata 123. Lumamlam ang ekspresyon ng lalaki habang bahagyang kumikibot ang mga labi. Hindi, ungol niya. Isang panunuya ang pinakawalan ni Anastasia. Natatakot ako na ang isang kasing simple at normal na tulad ko ay hindi kailanman makakausap ng isang taong kasing taas at kasing lakas mo. Pagkatapos ng kanyang pangungusap, kinuha ni Anastasia ang kanyang bag at naglakad palayo. Nagkataon namang naglalakad si Hailey na may dalang mga plato ng pagkain. Sa sandaling nakita ni Hailey si Anastasia na naglalakad sa kanyang direksyon, sinadya ni Hailey na lumapit kay Anastasia upang hayaan niya ang kanyang sarili na matamaan ang balikat ni Anastasia. Pagkatapos, sinimulan ni Hailey ang kanyang grand performance. Inihagis niya ang kanyang plato sa lupa habang siya ay natisod at nakahawak sa mesa sa tabi niya. Mahinang sigaw niya. Nakatalikod si Elliot sa kanila noong una, ngunit agad siyang napalingon nang marinig ang tunog ng pagkabasag ng salamin. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya si Hailey na nakakapit sa isang upuan, si Anastasia ay nakatingin sa likod habang nanunuya, at ang mga salamin ay nabasag sa buong lupa. Hindi na nag-abalang tingnan ni Anastasia ang sitwasyon at umalis na lang. Mabilis na yumoko si Hailey para kunin ang mga basag na piraso ng salamin, ngunit pinigilan siya ng lalaki. Huwag mong kunin yan. Baka putulin mo ang sarili mo. Kunin ang mga server na gawin ito. Sinadya iyon ni Hailey, alam niyang hindi siya titingin ni Elliot sa pagpupulot ng mga tipak ng salamin nang walang sinasabi. Sayang, bulong niya habang nagsusungit ng malungkot na tingin. Habang nagsasalita siya, hinihimas niya ang balikat niya. Sinaktan ka ba niya? Tanong ni Elliot sa tonong nagmamalasakit. Hindi niya kasalanan. Hindi ko siya sinisisi sa anumang bagay. Nakagat ni Hailey ang kanyang labi na para bang pinipilit niyang tiisin ang lahat ng mga paraan kung saan siya ay nagkamali. Gagawin nitong parang si Anastasia ang bastos, demanding. Isang medyo problemadong tingin ang bumungad sa mukha ni Elliot. Sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng inis sa inasal ni Anastasia, ayaw niyang maging bastos siyang tao. Malinaw na alam ni Anastasia na si Hailey ay gumagawa ng isang aksyon, ngunit ayaw niyang gumawa ng anuman tungkol dito. Si Elliot ay bulag, kaya hindi niya mapagtanto ang anumang bagay sa kanyang sarili. Ayokong ako ang taong magsasabi sa kanya ng anuman nito, naisip niya. Samantala, nasa VIP room pa rin si Nigel at ang kanyang mga magulang. Ipinakilala siya ng mga magulang ni Nigel sa ilang iba pang senior figure sa industriya ng negosyo. Inaasahan nila na ang mga nakatatanda na ito ay magbibigay sa kanilang anak ng higit na gabay at suporta sa hinaharap. Matapos mag-clink ng salamin si Nigel at magpakilala sa kanilang lahat, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong lumabas sa Grand Hall. Lumingalinga lang siya sa paligid ng ilang saglit bago niya nakita ang kaakit-akit at hubog na figure na hinahanap niya sa karamihan. Sabay lakad ni Elliot palabas ng buffet area. Agad na napatingin si Nigel sa kanya,
at sinadya ni Nigel na lumapit kay Anastasia bago ipinulupot ang braso nito sa bewang nito. "Namiss mo ba ako?" tanong niya sa intimate tone. Bahagyang napatalon si Anastasia bago niya nilingan si Nigel. "Tinakat mo ako," she chuckled. Lumapit si Nigel para bamulong sa tenga ni Anastasia. Gayunpaman, mula sa anggulo ni Elliot, mas mukhang binibigyan ni Nigel ng halik sa pisngi si Anastasia. "Napakaganda mo ngayong gabi, Anastasia," Nigel. Bulong sa tenga niya bago ngumiti habang binitawan siya. Ngunit sa mga mata ni Elliot, sigurado siya na ngayon lang niya nasaksihan ang paghalik ni Nigel kay Anastasia sa harap ng lahat. Isa pa, nagpakawala lang ng ngiti si Anastasia na para bang sarap na sarap sa halik nito. Naninigas ang buong mukha ni Elliot matapos niyang masaksihan ang eksenang ito, at agad siyang tumalikod at naglakad sa ibang direksyon pagkatapos noon. Pinagmasdan ni Nigel ang kanyang pinsan na naglalakad palayo, at nagpakawala siya ng mahinang buntong hininga habang iniisip, "Mukhang nagtagumpay ang aking munting plano." Walang ideya si Anastasia kung ano ang nangyayari, at mabilis na hinawakan ni Nigel ang kanyang kamay bago siya tumabi. "Oy, magpahinga na tayo sa isa sa mga kwarto sa ikalawang palapag. Napakaraming tao dito, medyo maingay." No choice si Anastasia kundi umakyat sa second floor kasama niya dahil hawak niya ito. Habang paakyat sila sa hagdanan ay may ilang lalaking nag-iinuman ang nakabunggo sa kanila na lalong ikinainis ni Nigel kaysa kanina. Nang makarating sila sa mga silid sa ikalawang palapag, sinabi ni Nigel sa waiter na padalhan sila ng mga prutas. Pagkatapos, tamad niyang niluwagan ang kurbata habang nakasandal sa upuan. Nakasuot siya ng light blue suit at nilagyan ng wax ang buhok at nagsuklay. Lalo siyang gamwapo noong araw na iyon, nagbigay siya ng boyish, cool yet elegant aura. Sa kasamaang palad, nakita lamang ni Anastasia ang gwapong lalaking ito bilang kanyang mabuting kaibigan at wala nang iba pa. Sa nakalipas na 2 taon, ang tingin lang sa kanya ni Anastasia ay isang mabuting kaibigan. Hindi siya maaaring makipag-date sa isang taong lubos niyang kilala. Kabanata 124. Gayunpaman, hawak ni Nigel ang isang malakas na pakiramdam ng determinasyon sa bagay na ito. Gusto niyang pakasalan si Anastasia, at gusto niya ito bilang kanyang asawa. Gusto niyang alagaan siya, at gusto niyang isuko ang buong buhay niya sa kanya. Sinabi ni Nigel kay Anastasia ang lahat tungkol sa mga bisitang nakilala niya kanina. Marami sa kanila ay malalaking tycoon na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makilala kung hindi dahil sa charity dinner. "Pero nainas ako," bulong ni Nigel sabay buntong hininga. Napangiti siya nang makita ang bracelet sa kamay niya. "Sa wakas sinusuot mo na ba ang ibinigay ko sa iyo?" Napatingin siya sa bracelet. "Oo naman. Ako ang nagdisenyo nito." Bumili si Nigel ng isang pulse heiress mula sa kanya, at niregalo niya ito sa kanya noong araw na natanggap niya ito. Natahimik si Anastasia, ayaw niyang kunin ngunit pinilit ni Nigel, kaya wala siyang choice kundi tanggapin ang regalo nito sa huli. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Nigel. "Hello, tatay." "Hoy, Nigel. Nandito si Johnson at ang kanyang pamilya. Halika at tulungan mo ako," utos ng tatay ni Nigel. "Pwede ba akong manatili sa aking kaibigan kahit sandali, tatay?" tanong ni Nigel. "Pwede ka nang umalis kasama ng kaibigan mo mamaya, Nigel. Kailangan mong magpakita ng higit na paggalang sa iyong mga nakatatanda. Bilisan mo ngayon." Mas matindi ang boses ng kanyang ama sa pagkakataong ito. "Tay, ako." Walang magawa si Nigel. Parang hindi siya papakawalan ng kanyang ama ng ganoon kadali. "Sige na, we can meet anytime," udyok ni Anastasia na may ngiti sa labi. "Okay, hintayin mo ako dito, at babalikan kita kapag tapos na ako," sagot ni Nigel. Iyon mismo ang gustong gawin ni Anastasia. Wala siyang balak umalis noong nakahanap lang siya ng ganoong karangyang silid kung saan siya makapagpahinga. Pagkaalis ni Nigel, kinuha ni Anastasia ang isang tasa ng fruit tea at humigop dito habang inilabas niya ang kanyang telepono para mag-scroll sa balita. 2 minuto pa lang ay may nagbukas ng pinto sa kwarto. Nagtataka siyang tumangala. Bumalik na ba si Nigel? Gayunpaman, natigilan siya nang tumangala siya. Ang lalaking pumasok sa silid ay hindi si Nigel, ngunit si Elliot, ang huling taong gusto niyang makita noon. "Paano mo nalaman na nandito ako?" Tinitigan siya ni Anastasia ng medyo frustrated na tingin. Itinuwid ni Elliot ang kanyang matigas at matipunong katawan nang pumasok siya at isinara ang pinto sa likuran niya.
Umupo siya sa couch sa eleganteng paraan bago siya tumingin kay Anastasia. Layuan mo si Nigel, babala niya. Hindi niya sinusubukang makipag-usap sa kanya, ngunit sa halip ay binibigyan siya ng mahigpit na utos. Alam ni Anastasia na muli niyang pag-uusapan ang tungkol sa relasyon nila ni Nigel, at medyo naiinis siya sa mga kilos nito. Bakit hindi mo muna isipin ang iyong sarili, Pangulong Presgrave? Hindi namin kailangan ni Nigel na makialam sa relasyon natin. Nagdilim ang tingin ni Elliot nang magsalita ito sa malamig na tono. Kahit na nailigtas mo siya noong nakaraan, sigurado akong hindi ka gugustuhin ng aking tito at tiyahin bilang manugang nila. Mas kilala ko sila kaysa sa iyo. Bakit hindi? Napakurap si Anastasia. Gusto nila ng manugang na kayang tumugma sa kanilang mga pamantayan. Sinaman siya ni Elliot ng malamig na tingin na may bakas ng mali siya. Alam ni Anastasia na hindi siya tugma para kay Nigel, kaya gusto niyang makipagkaibigan lang sa kanya. Hindi siya nang ahas na magkaroon ng ibang pag-asa para sa kanya. Nang makita ni Elliot kung paano niya idinikit ang kanyang mga labi sa katahimikan, alam niyang siguradong nasaktan siya sa sinabi nito. Gayunpaman, ito rin ang katotohanan. Noon pa man ay naiisip na ng tito at tita ko na ayusin ang kasal para kay Nigel. Maging si Lola ay napag-usapan na ito noong nakaraang linggo, at naalala ko na ang aking tiyahin ay nakahanap na ng isang mayaman na babae na sa tingin nila ay isang perpektong kapareha. Naglabas si Anastasia ng tila nakakahiya sa sarili. Alam kong normal na tao lang ako. Hindi ko kailangan na ipaalala mo sa akin iyon. Alam ko kung saan ako nakatayo, she uttered. Pinagsalubong niya ang mga kilay nang makita ang paraan ng pagpapababa nito sa sarili. Hindi kita hinamak, paliwanag niya. I don't need you to think any better about me, mataray niyang sagot. Sa sandaling iyon, naalala niya ang kanyang memorya ng Elliot at Hailey na naglalakad sa buffet area, at nagalit siya sa iniisip lamang tungkol dito. Kung lalapit man siya kay Hailey, sana layuan niya ako. Hindi ko na kailangang makaramdam ng labis na pagkabalisa sa kanya pagkatapos. Kailangan mong lumayo kay Nigel ngayong gabi, Anastasia. Hindi mo alam kung sino ang maaari mong wakasan, nagtitrigger kung hindi man. Ginamit ni Elliot ang parehong tono para bigyan siya ng isa pang babala. Nakatitig ng diretso si Anastasia sa kanyang mga mata na may inis na hitsura sa kanyang mukha. Tapos ka na bang mag-usap? Talagang naiinis siya sa matigas na pagkatao ni Anastasia. Hindi ba pwedeng minsan lang niya akong pakinggan? Kabanata 125. Dahil ayaw umalis ni Elliot, nagpasya si Anastasia na siya na lang ang umalis. Kinuha niya ang kanyang bag at aalis na sana nang tumaas ang isang kilay ni Elliot at inabot ang mahabang braso nito para hawakan ang kanyang palso at hilahin siya sa kanyang mga braso. Nawalan siya ng balanse at agad na bumagsak ang mukha sa dibdib nito. Galit siyang tumangala, naramdaman lang niya ang hininga nito sa mukha niya. Tinitigan niya ng maayos ang mukha nito, at may bakas ng saya sa mga tingin nito habang pilit siyang tinutulak palayo. Huwag mo akong pakialaman, Elliot. Hayaan mo. Paano kung ayaw ko? Nagsimulang makipaglaro sa kanya ang lalaki. She's the one who made me feel so troubled the whole night, anyway, naisip niya. Wala man lang akong kakayahan sa pag-iisip na alalahanin ang anumang bagay maliban sa kanya sa charity dinner ngayon. She really pushed my buttons this time. Ikaw. Patuloy niya itong tinulak palayo. Nakasuot siya ng puting silk shirt, at ramdam niya ang matitigas nitong kalamnan sa palad niya habang tinutulak siya nito. Pinulupot ni Elliot ang magkabilang braso niya sa baywang niya at pinagsalikop ang mga daliri nito para bumuo ng mahigpit na lock sa likod niya. Nagwawala na siya sa puntong ito. Ano ang sinusubukang gawin ng lalaking ito dito? Kahit sino ay maaaring magbukas ng pinto anumang oras, at masisira ang reputasyon ko kapag may makakita sa amin ng ganito. Kakalat na parang apoy noon ang balitang nanliligaw ako sa young master ng Presgrave family. Habang siya ay patuloy na nakikipagbuno sa kanyang pag-alis sa kanyang pagkakahawak, tahimik niyang hinangaan ang kanyang napakarilag na katangian. Bumaba ang tingin niya sa mapupulang labi nito. Ang lipstick na ginamit niya noong araw na iyon ay nagpaganda sa kanya lalo na't ang kulay ay parang makatas at puno ng laman. Nararamdaman niya ang pagkirot ng kanyang puso, at natutokso siyang malaman ang lasa nito. Bigla naman itong kumalas sa pagkakahawak sa kanya. Akala niya ay makakatakas siya noon, ngunit humawak ang lalaki sa kanyang baywang at likod ng kanyang ulo.
Mahigpit at kontrolado ang pagkakahawak niya, at ang tingin sa kanyang mga mata ay naging mapanganib. Bumulwak ang pagkadismaya sa dibdib ni Anastasia nang palapit ang mga labi ng lalaki sa kanya. Nang akmang pipilitin niya itong halikan, itinaas niya ang kanang kamay para iduyan ito sa mukha niya. Smack! Ang tunog ng kanyang sampal ay sobrang lakas at malutong sa maliit na silid. Ilang sandali pa ay bumungad sa kanyang gwapong mukha ang isang pulang sampal na marka. Tila nanigas ang hangin habang ang titig ng lalaki ay lalong nagdilim. May nagniningas na tingin sa mga mata ni Anastasia para siyang isang mabangis na phoenix na nanlilisik sa kanyang biktima. I dare you to kiss me again. Hindi na niya gustong samantalahin siya nito, at gusto niyang malaman nito na hindi siya isang taong makakasama niya. Gayunpaman, katatapos lang niya sa kanyang pangungusap nang magwala ang lalaki. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak siya pababa sa sopa. Pagkatapos, umakyat siya sa ibabaw niya bago siya sumandal para idiin ang palad niya sa ilong at mapupulang labi nito. Hindi makahinga si Anastasia. Sinasakal ako ng B***** na ito. Gusto niya bang sampilan ko ulit siya? Naipit ang kanang kamay niya kaya itinaas niya ang kaliwang kamay para gawin ang trabaho. Gayunpaman, hinawakan ng lalaki ang kanyang palso bago ito itinaas sa kanyang ulo. Pagkatapos, idiniin niya ang kanyang mga labi sa kanyang labi sa isang mabangis at magaspang na paraan. Pakiramdam niya ay sinisipsip nito ang lahat ng lakas mula sa kanya. Nagdadaldalan ang kanyang mga ngipin at labi. Pakiramdam ni Anastasia ay isa siyang kuting na pinangungunahan ng lakas at katawan ng lalaki. Init. Sa huli, binitawan siya ng lalaki. Sa wakas ay nakahanap na siya ng lakas para pag-alitan siya noon. B***** ka, Elliot. Napaka-pervert mo, sigaw niya. Pero pasimpleng tumayo ang lalaki para umalis. Pagkalabas niya ay humigop siya ng tubig habang iniisip ang sampal na binigay nito sa kanya kanina. Bakit hindi ko siya sinaktan ng konti? Well, alam ng lahat na si Young M. Well, alam ng lahat na ang iyong Master Elliot ay malamang na magiging pinakasikat na pagpipilian sa iba pang mga kabataang babae. Gayunpaman, ang nag-iisang babaeng sinubukan niyang halikan ang nagbigay sa kanya ng isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Malamang ay hindi pa siya nakaramdam ng sobrang kahihiyan sa buong buhay niya. Nag-iisip si Anastasia kung aalis sa party o hindi nang mag-ring ang kanyang telepono. Napatingin siya sa caller ID. Bago huminga ng malalim at pinulot ito. Hello, Old Madam Presgrave, sambit niya sa seryosong tono. Nasaan ka, Anastasia? Bakit hindi kita nakita? Tanong ni Harriet. Nagpapahinga ako sa isa sa mga silid sa ikalawang palapag, sagot ni Anastasia. Nasa first floor ako. Bilisan mo dito. Gusto kitang makita. Nagsalita ang matandang babae sa malumanay ngunit matatag na tono. Anastasia felt her heart skip a beat as she thought, I don't think old Madam Presgrave knows na sinampal ko lang ang paborito niyang apo, di ba? Kabanata 126. Pinilit ni Anastasia ang sarili na bumaba. Natagpuan niya si Harriet na napapalibutan ng isang grupo ng mga tao. Si Harriet ay nakasuot ng masikip, eleganteng damit na nagpamukha sa kanya lalo na bata at classy. Mukha siyang mabait at palakaibigan kahit na maputi ang buhok niya. Bago siya nilapitan ni Anastasia, itinulak na ni Harriet ang mga tao sa tabi para pumunta kay Anastasia. Parang si Anastasia ang VIP doon. Lahat ng tao sa karamihan ay nag-usisa ng mga tingin sa direksyon ni Anastasia. Saang mayamang pamilya galing ang dalagang ito? Bakit binibigyan siya ni Old Madam Presgrave ng isang salungguhit grand welcome? Nagtaka sila. Old Madam Presgrave, nakangiting bati ni Anastasia. Ayan ka na pala girl. Napakaganda mo ngayong gabi. Inabot ni Harriet ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ni Anastasia habang nagsasalita siya sa mga taong nakapaligid sa kanya, ito ang aking apo sa Diyos, si Anastasia. Nang marinig ng karamihan ang sinabi ni Harriet, ang mga batang babae ay tumingin kay Anastasia ng may paghanga. Paano siya naging maswerte? Bakit siya pinili ni Old Madam Presgrave bilang kanyang Diyos na apo? Kasabay nito, ang may-ari ng isang pares ng puot at puno ng paninibugho na mga mata ay nanlilisik kay Anastasia mula sa labas ng karamihan ito ay walang iba kundi si Hailey, na nanunood habang ipinakilala ni Harriet si Anastasia sa lahat ng mga tao sa paligid niya. Ang mga mata ng matandang Madam Presgrave ay puno ng pagmamahal para kay Anastasia,
Ngunit paano ako? Bagamat isang pekeng produkto lamang si Hailey, talagang sinimulan niyang kilalanin ang kanyang sarili bilang ang Anastasia mula 5 taon na ang nakakaraan. Ipinaliwanag nito kung bakit naisip niyang hindi patas ang pagtrato sa kanya. Hoy, nasaan si Elliot? Bakit hindi ko siya nakikita? Biglang napagtanto ni Harriet na wala ang kanyang panganay na apo. Bumilis ang tibok ng puso ni Anastasia habang iniisip, talagang halata ang mga marka ng daliri sa mukha ni Elliot, sa tingin ko hindi siya dapat magpakita dito. Sa kabutihang palad para kay Anastasia, sinabi lamang ni Harriet sa iba na hanapin siya nang hindi hinihiling na naroon siya. Halika rito, Anastasia. Umupo tayo at mag-usap. Hinawakan ni Harriet ang kamay ni Anastasia at dinala siya sa sopa. Sa sandaling iyon, si Hailey ay sadyang sumulpat sa kanilang tabi habang tinatawag si Harriet. Matandang Madam Presgrave. Nagulat si Harriet. Nang makita niyang si Hailey iyon, isang natural na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nandito ka rin, Hailey. Agad na pinulupot ni Hailey ang kanyang mga kamay sa braso ni Harriet. Hindi mo iniisip na nandito ako, di ba, Old Madam Presgrave? Sinabi sa akin ni Elliot na hindi niya nakuha ang aking imbitasyon. Hindi ko malalaman ang buong bagay na ito kung hindi sinabi sa akin ni Daniel. Sa palagay ko, malamang na may pagkakamali, sagot ni Harriet. Noong una, ayaw ni Harriet na makasama si Hailey sa event, ngunit walang magawa si Harriet dahil nandoon na si Hailey. Namiss kita ng sobra, Old Madam Presgrave. Binigyan ni Hailey ang matandang babae ng isang magiliw na halik sa kanyang pisngi. Saang pamilya galing ang dalagang ito, Old Madam Presgrave? Tanong ng isa sa mga babae sa karamihan. Mabilis na sagot ni Hailey sa ginang sabay ngiti. Isa rin ako sa mga apo ng Diyos ni Old Madam Presgrave. Nang matapos ni Hailey ang kanyang pangungusap, isang medyo komplikadong tingin ang bumungad sa mukha ni Harriet. Madaling nasabi ni Harriet kung ano ang sinusubukang gawin ni Hailey. Parang mas manipulative si Hailey kaysa sa inaakala ko, naisip ni Harriet. Parehong nakatayo sina Hailey at Anastasia sa kaliwat kanan ni Harriet, at nagpatuloy lang sa pagngiti si Anastasia matapos marinig ang sinabi ni Hailey. Napamura na lamang si Anastasia sa kanyang puso nang makita niya ang gustong gawin ni Hailey. Gusto ni Hailey na ilayo ang spotlight kay Anastasia, at gusto niyang makilala ng mga tao kung sino siya para mas malaman nila ang kanyang katayuan sa hinaharap. Sa mata ng publiko, sino mang makakalapit kay Harriet ay kailangang magkaroon ng magandang relasyon sa Presgrave family. Habang hindi pinapansin ni Hailey, casual na inalis ni Harriet ang kamay niya sa braso ni Hailey bago hinarap ang dalawang babae. Halika dito at makipag-chat sa akin. Inakay ni Harriet si Anastasia patungo sa sopa, at agad na sumama si Hailey. Ayaw niyang makuha ni Hailey ang lahat ng magagandang bagay. Noong una ay may mga personal na bagay si Harriet na nais niyang kausapin si Anastasia, ngunit kailangan niyang ipagpaliban ito dahil nasa tabi lang nila si Hailey. Tinanong ni Harriet si Anastasia tungkol sa kanyang trabaho. Hahanap ako ng isa pang pagkakataon para makausap si Anastasia, sa palagay ko, naisip ni Harriet. Tinanong ni Harriet si Hailey kung kumusta na rin siya, at ipinakita ni Hailey ang kanyang pinakamasayang hitsura habang kinakausap niya si Harriet. Pinagmasdan ng karamihan ang kanilang mga pakikipag-ugnayan at nagtaka, maaari bang maging mas palakaibigan at mainit si Hailey. Samantala, tinawag siya ng mga magulang ni Nigel sa ibang silid. May isang mayamang mag-asawa ang nakaupo sa loob, at isang bata at napakarilag na babae ang nakaupo sa tabi nila. Nagningning ang mga mata ng dalaga nang makita niya si Nigel na naaakit sa kanya. Kabanata 127. Halika dito, Nigel. Gusto kong makilala mo si Mr. Johnson, ang kanyang asawa, at ang kanyang nag-iisang anak na babae, si Leah. Nagkakilala kayo noong bata ka pa. Ang ama ni Nigel, si Jonathan Manson, ay tumawa habang sinulyapan ang anak ng kabilang pamilya ng may magiliw at mapagmahal na tingin. Oo, dinala niyo si Nigel sa 100 araw na party ni Leah. 2 taong gulang pa lang si Nigel noon. We already had the idea of matching them since, matamis ng ngiti ng asawa ni Johnson. Eksakto. Tamang-tama ang pagkakaiba ng edad nila. Lumitaw si Joy sa mga mata ni Brenda Nigel habang nakatingin kay Leah. Si Brenda ay lubos na nasiyahan sa ideyang ito.
Parehong sina Brenda at Jonathan ay si Leia ang kanilang unang pinili sa isip. Ang mga magulang ni Leia ay makapangyarihang tao sa industriya ng pagkain, at marami silang partnership sa mga negosyo ng hotel. Kung si Nigel ang pumalit sa negosyo, makakatanggap siya ng suporta mula sa pamilya ni Leia. Kaya, ang pinaka-perpektong plano ay ang pagtugmain sila at pag-isahin ang kanilang mga pamilya, upang pareho nilang tulungan ang isa't isa ng doble at triple ang kanilang kita. Hindi na kailangang mag-alala si Nigel tungkol sa kakulangan ng suporta sa kanyang karera dahil magkakaroon siya ng napakalakas na biyenan. Pareho ang iniisip ng mga magulang ni Leia, at naisip nila na ang dalawang pamilya ay lalakas lamang kapag pinagsama nila ang kanilang mga mapagkukunan. Higit pa rito, hindi na kailangang mag-alala ang pamilya ni Leia tungkol sa paghahanap ng ibang tagapagmana para sa kanilang negosyo dahil kontento sila sa mga kakayahan ni Nigel. Matagal na, Nigel, magiliw na bati ni Leia sa kanya. Hindi ito ang unang beses na nagkita sila. Pareho silang miyembro ng club ng ilang overseas racing club, at nahulog ang loob ni Leia kay Nigel sa unang pagkakataon na nakita niya ito. It was love at first sight, sinundan pa siya pabalik ng bansa pagkaalis niya. Higit sa lahat, tuwang-tuwa si Leia nang malaman niyang pareho silang suportado ng mga magulang ni Nigel sa relasyon. Matagal na, Leia. Salamat sa pagpunta sa party ng lola ko, Mr. and Mrs. Hart. Nagsalita si Nigel sa magalang na tono. Ito ay aming kasiyahan at karangalan na makadalo sa party na ito. Dumating ang mag-asawang Hart para lang magkita ang kanilang mga anak sa party. Why don't you show Leia to the buffet area for some food, Nigel? Tayong mga matatanda ay narito na maghahabol sa isa't isa. Sinaman ng tingin ni Brenda ang kanyang anak. Galit na galit si Nigel, ngunit napanatili niya ang magalang na ekspresyon sa kanyang mukha. Okay, Mom. Inilabas ni Nigel si Leia sa hall at patungo sa buffet area. Pagkakuha ni Leia ng pagkain, sinamantala ni Nigel ang pagkakataong ito para makatakas. May iba pa akong dapat asikasuhin, Leia. Enjoy ka sa pagkain mo, okay. Agad siyang tinitigan ni Leia na may halong disappointment. Buong araw siyang naghahanda para sa party, ngunit halos hindi siya nilinggan ni Nigel. Sinaktan nito ang puso niya higit kailanman. Gayunpaman, nang maalala niya kung paano ang dalawang pamilya. Payag ang mga magulang na i-matchmake sila, medyo gumaan ang pakiramdam niya. Hindi niya kailangang magmadali dahil magiging manugang na siya ng Manson. Apo iyon ni Old Madam Presgrave, di ba? Mukha siyang nakamamanghang. May nagsalita. Oo. Nabalitaan ko na mayroong isang malaking bilang ng mga kababaihan mula sa mayayamang pamilya na umiikot sa dalawang young masters. I wonder kung sinong babae ang maswerteng mapapangasawa sa kanya at maging bahagi ng kanilang pamilya, kwento ng isa pa. Isang confident na ngiti ang nabuo sa labi ni Leia matapos niyang marinig ang mga usapan. Isa ako sa mga maswerteng babae, naisip niya. Walang sino man ang magkakaroon ng sapat na kapangyarihan at mapagkukunan upang kunin si Nigel mula sa akin. Samantala, kara-rating lang ni Nigel sa pa-system room. Nagkataon na naroon ang host ng gabi. Magpo-propose ako sa isang babae mamaya, at kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Nigel. Kailan mo ginagawa? I'll prepare everything for you right now, sagot ng staff. Pagkalipas ng 10 minuto, gusto kong tawagan mo ang pangalan ni Anastasia at dalhin siya sa entablado. Pagkatapos, maaari mong ihanda ang musika at ilaw. Kunin ang USB na ito, naghanda ako ng video na na-edit ko, at maaari mo itong i-play sa malaking stream. It goes well with romantic songs, paliwanag ni Nigel. Nakabawi kami, young Master Nigel. Sigaw nila. Nang matapos si Nigel, umalis siya na may kontentong ngiti sa labi. Magsisimula na ang proposal ko in 10 minutes, naisip niya habang inilalabas ang diamond ring sa bulsa niya. Wala ito sa isang kahon, ngunit ang nagniningning na ibabaw at ang parang bahaghari na pagmuni-muni ay nagpapaliwanag na ito ay mahal. Samantala, naghiwalay sina Anastasia at Harriet. Kanina, sinabihan ni Harriet si Anastasia na manatili ng lampas 9 PM, kaya nagpa siya si Anastasia na sundin ang gusto ni Harriet. Maghihintay ako dito hanggang lagpas 9 PM. Naglakad si Anastasia sa isang mas tahimik na lugar bago niya narinig ang isang malisyosong boses ng babae na nanunuya sa kanya. Namatay lang ang nanay mo dahil sa trabaho niya noon, Anastasia.
Inaasahan mo ba talaga ang Presgrave family na magpapatuloy sa pagbabayad sa iyo? Kabanata 128. Lumingon si Anastasia para hanapin si Hailey na may hawak na isang baso ng red wine. Naka-cross-arm si Hailey habang inisyan si Anastasia. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Sinusubukan mong pakinisin ang iyong reputasyon habang ikaw ang ikatlong partido sa isang relasyon sa parehong oras. Lihim mong nililigawan si Elliot. Naningkit ang mga mata ni Hailey sa sama ng loob. Ngayong silang dalawa na lang, hindi na niya kailangan pang pekain at maipahayag ang lahat ng puot na nararamdaman niya. Napangisi si Anastasia. Sigurado ka bang gusto mo akong guluhin? Kung walang kahihiyang magpasya akong pakasalan si Elliot, maiiwan ka lang umiiyak sa isang sulok. Ikaw. Hindi lang nabigo si Hailey na masaktan si Anastasia, ngunit pinahintulutan pa niya si Anastasia na lalo siyang magalit. Wala ka bang pakialam sa katotohanan na natulog ako kay Elliot, Anastasia? Sumirit si Hailey sa nagngangalit na mga ngipin. Ayoko, sagot ni Anastasia na nakataas ang kilay. Sinadya niyang pagalitin si Hailey. Sa sandaling iyon, isang maput na tingin ang natipon sa mga mata ni Hailey habang kinuyam niya ang kanyang mga kamao. Hindi ko hahayaang kunin ni Anastasia si Elliot, naisip niya. Wala sa mood si Anastasia na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Hailey, kaya lumingon siya patungo sa balkonahe, na hindi gaanong masikip. Gayunpaman, isang kaakit-akit na boses ng lalaki ang nagmula sa bulwagan sa sandaling ito ang host na tumatawag kay Anastasia sa pamamagitan ng mikropono. Gusto kong imbitahan si Miss Anastasia Tillman sa entablado. May nalaglag ka. Natigilan si Anastasia. Lahat ng mga panauhin ay nagulat din, at nagtaka sila kung naghulog si Anastasia ng isang bagay na lubhang mahalaga. Bakit kailangang gumawa ng ganoong engranding anunsyo ang host kung hindi? Natarante rin si Anastasia. Ano ang nalaglag ko? Sinilip niya ang kanyang bag at hinanap ang anumang nawawalang gamit. Nandito na ang lahat. Nandito ba si Miss Anastasia Tillman? Mangyaring pumunta sa entablado. Salamat. Ang host ay patuloy na nagtanong para sa kanya. Walang ibang nagawa si Anastasia kundi ang huwag pansinin ang kahihiyang naramdaman niya habang nag-shuffle ang papunta sa stage. Wala talaga akong binitawan. Nagkaroon ba ng pagkakamali? Naisip niya. Lumapit sa kanya ang host nang makaakyat siya sa stage. Ikaw ba si Miss Anastasia? Nakangiting tanong niya. Oo, ako nga, pero wala akong iniwan. Sigaw niya. Lalo siyang hindi mapalagay dahil ramdam niya ang libu-libong mga mata sa kanya. Hindi. Iniwan mo ang isang talagang mahalagang bahagi ng iyong buhay, ang host uttered sa isang bagtong tulad na paraan. Biglang nagpatugtog ang mga speaker ng isang romantikong kanta mula sa isang mga awit sa ibang bansa. Napuno ng malalim at husky na boses ng lalaki ang bulwagan, at marami pang bisita ang nagtipon sa harap ng entablado dahil gusto nilang makita kung ano ang nangyayari. May malakas na tugtog sa ulo ni Anastasia habang pinapanood niya ito. Sino ang tumutugtog ng kanta? Bigla niyang nakita ang isang payat na figure na naglalakad palapit sa kanya na may malawak na ngiti sa mukha nito. Sino pa kaya ito bukod kay Nigel? Namula ang mukha ni Anastasia. Ano ang sinusubukang gawin ni Nigel sa pagkakataong ito? At bakit niya ito ginagawa sa harap ng lahat? Naisip na ba niya ang nararamdaman ko tungkol dito? Itinoon ni Nigel ang kanyang mapagmahal na tingin sa babae habang mariin itong humakbang palapit sa kanya. Sa kalaunan, nang halos 2 talampakan na ang layo nito sa kanya, napaluhod siya sa isang tuhod. Naghiyawan ang buong crowd na parang galit. Nagulat silang lahat. Hindi ba iyon ang iyong master ng Manson family? Anong ginagawa niya? Mukhang, nagpo-propose sa kanya. Kasabay nito, ang isa pang matangkad na figure ay nagsimulang bumaba sa hagdan sa ikalawang palapag, at siya ay nanlamig nang makita ang nangyayari sa entablado. Nanliit ang mga mag-aaral ni Elliot nang mapagtanto niya ang ginagawa ni Nigel. Hindi ko inaasahan na magpo-propose si Nigel kay Anastasia ngayon. Natigilan din si Anastasia. Saglit niyang tinitigan si Nigel bago niya inabot para hilahin ito patayo sa tuhod. Anong ginagawa mo, Nigel? Bilisan mo at tumayo ka. Tumigil ka na sa panggugulo. Sa pagkakataong iyon, dumukot si Nigel sa bulsa ng kanyang coat at kinapa ang singsing na diamante. Maingat niyang iniharap ito sa harap niya bago kinuha ang mic ng host para magsalita dito. Mahal kita, Anastasia. Papakasalan mo ba ako?
Tanong niya sa sincere na tono. Isang malakas na tugtog ang pumuno sa ulo ni Anastasia habang dinilat niya ang kanyang mga mata at hindi makapaniwalang nakatitig kay Nigel. Masasabi niyang seryoso siya, totoo siyang nag-propose sa kanya nang hindi man lang nagloliko. Nigel, ikaw, si Anastasia ay masyadong natigilan upang sabihin o gawin ang anumang bagay. Maraming mga batang babae sa karamihan na nakatingin kay Anastasia nang may paghanga at inggit. Natigilan din si Leia na kakalabas lang ng buffet area nang makita ang nangyayari. Ang lalaking mahal niya ay nag-propose sa ibang babae sa stage. Kabanata 129. Sa gulat, inilabas ni Leia ang kanyang telepono at dinial ang numero ng kanyang ina. Sigaw niya sa telepono nang kunin ng kanyang ina. Nay, sabihin mo kay Mr. at Mrs. Manson na pumunta kaagad. Si Nigel ay nagmumungkahi sa ibang tao sa bulwagan. Malapit nang matapakan ni Leia ang lupa sa galit. Paano ito mangyayari? Sinong babae ang ni-propose niya? Saan siya galing, at ano ang kanyang background? Samantala, si Elliot na nakatayo sa hagdanan ng ikalawang palapag ay idiniin ang malamig at matalim na tingin sa babaeng nasa stage. Inaasahan niyang sorpresahin ni Anastasia si Nigel sa isang malupit na pagtanggi. Hinding-hindi siya papayagan ni Elliot na magpakasal sa iba. Nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na mangibabaw at makontrol ang babae habang pinapanood ang proposal na nangyayari. Gusto ko siya. Wala akong pakialam kung ito ay dahil sa utos ng aking lola o ang katotohanan na ang kanyang ina ay nagligtas sa aming pamilya. Gusto ko pa rin si Anastasia. Hindi ako sigurado tungkol sa aking mga damdamin sa nakaraan, ngunit ang lahat ay malinaw na ngayon. Sigurado akong pag-aari ko siya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, lumabas si Harriet sa isa sa mga pribadong silid sa oras upang makita ang proposal ni Nigel. Hindi maganda ang paningin ni Harriet, kaya kinailangan niyang tanungin ang mga tao sa paligid niya tungkol dito. Sino ang nag-aalok ng kasal sa entablado? Tanong niya. Apo mo, Nigel, nagpo-propose sa isang babae. Sagot ng isang bisita. Ano? Sinong babae ito? Kumunat ang noo ni Harriet para tignan ng mabuti. Parang pamilyar ang babae sa entablado. Anastasia ba iyon? May sumagot noon kay Harriet. Nagpo-propose ang apo mo kay Miss Anastasia. Ano? Masyadong nabigla si Harriet para makagalaw. Si Anastasia ba iyon? Ano ang nangyayari? Si Elliot ang dapat mag-propose kay Anastasia. Bakit si Nigel ang nag-propose? Si Hailey ay nasa isang lugar sa karamihan, at pinanood niya ang buong sitwasyon na may hitsura ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha. May nag-propose lang ba kay Anastasia? Hindi ko alam kung sino ang lalaki kanina, ngunit narinig ko ang ibang tao na nagsabi na ang lalaki ay apo ni Old Madam Presgrave, si Young Master Nigel. Paano kaya iyon? Bakit magpo-propose kay Anastasia ang Young Master ng Manson family? Ganoon ba siya kaakit-akit? Kung hindi magpapakasal si Anastasia kay Elliot, may isa pang mayamang lalaki na naghihintay sa kanya. Parehong mga apo ni Old Madam Presgrave ang mga lalaking ito. Hindi ako makapaniwala. Samantala, nanatili si Anastasia sa entablado na ang mukha ay pulang-pula. Gustong-gusto niyang maghukay ng butas para ibaon ang ulo niya rito. Ang mga aksyon ni Nigel ay naglagay sa kanya sa isang napaka-awkward na sitwasyon, kung saan masasaktan niya si Nigel kapag tinanggihan siya nito sa harap ng lahat. Gagawin niya itong tanga sa harap ng lahat ng bisita, at ayaw niyang gawin iyon sa kanya. Ngunit kung sinabi niyang oo, kung gayon ito ay masyadong biglaan para sa kanya. Paano niya nasabi ng oo kung ganoon lang? Parang irresponsible din ang paggawa ng ganoong bagay. Bakit hindi tayo mag-usap ng pribado, Nigel? Bahagyang yumoko si Anastasia para kausapin si Nigel. Gayunpaman, wala sa mood si Nigel na makipag-usap noon. Binigyan niya ito ng matalim na tingin habang paulit-ulit ang tanong niya sa mic. Pakasalan mo ako, Anastasia. Aalagaan kita sa natitirang bahagi ng iyong buhay, at pananatilihin kitang masaya magpakailanman. Desperado na si Nigel sa kanya. Alam niyang hindi tama na ilagay siya sa isang mahirap na lugar, ngunit ayaw na niyang maghintay pa. Gusto niyang bigyan siya ng tamang titulo bilang asawa, at gusto niyang alagaan siya ni Jared. Nigel. Binigyan siya ni Anastasia ng lahat ng uri ng tingin, na nagpapahiwatig na bumaba siya sa entablado. Ayaw niyang patuloy na maging sentro ng atensyon. Gayunpaman,
Tumanggi si Nigel na tumayo at nagpatuloy sa pagluhod habang nakatitig sa kanya. Hinawakan niya ang diamond ring sa harap niya nang hindi gumagalaw. Say yes, may nagsisigawan sa crowd. Mas maraming tao ang nagsimulang pumalakpak at sumigaw. Sabihin mo na, babae. Huwag nang mag-alinlangan pa. Sabihin mong oo. Lalong nahiya si Anastasia matapos marinig ang lahat ng tagay. Umakyat ang dugo hanggang sa kanyang tenga habang nakatitig sa singsing na nasa kamay ni Nigel. Kung isusuot ko kaya, mapapatayo ko ba si Nigel at umalis sa stage? Sa sandaling iyon, napansin niya ang taos-pusong tingin sa mga mata ni Nigel. Hindi niya alam kung paano haharapin ang nararamdaman nito para sa kanya, kaya't pinagdikit niya ang kanyang mapupulang labi bago bumantong hininga at kinuha ang singsing sa kanyang mga kamay. Sa sumunod na segundo, lumundag si Nigel sa tuwa bago siya binigyan ng mahigpit na yakap. Hindi inaasahan ni Anastasia ang biglaang yakap. The next thing she knew, naramdaman niyang dumidikit ang labi nito sa labi niya. Kabanata 130. Narinig ni Anastasia ang malakas na tugtog sa kanyang tainga. Masyado ka nang lumayo sa pagkakataong ito, Nigel. Alam kong hindi mo ako tatanggihan, Anastasia. Alam kong mahal mo rin ako. Masayang iyak ni Nigel. Napakalakas ng boses niya kaya maririnig siya ng mga tao kahit hindi niya ginagamit ang mikropono. Noon, nakarating na si Harriet sa harapan ng stage. Tumangala siya upang makita sina Nigel at Anastasia na magkayakap, at siya ay masyadong natigilan upang sabihin ang anumang bagay para sa isang sandali. Pareho bang nagpalit ng tungkulin ang apo ko? Mas interesado ba si Anastasia kay Nigel sa lahat ng panahon? Either way, gusto ko lang maging parte ng pamilya namin si Anastasia. Hindi mahalaga kung kanino siya mapapangasawa, magiging masaya lang ako na kasama namin siya. Kung ang tunay na gusto ni Anastasia ay si Nigel, ikalulugod kong suportahan din ang kanilang kasal. Pinagmasdan ni Elliot ang buong proposal mula sa ikalawang palapag na walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa rehas, at naglabasan ang mga ugat sa likod ng kanyang mga kamay. Parang pinipilit niyang durugan ang rehas. Bumaba ka sa stage. Stop fooling around, sabi ni Anastasia kay Nigel. Hinawakan ni Nigel ang kamay niya bago niya hinawakan ang mic at hinarap ang mga tao sa ibaba niya. Salamat sa mga bumati, sa lahat. I'm really happy na naging successful ang proposal ko. Tinitigan siya ni Anastasia ng walang imak, ayos lang. Kailangan kong ipaliwanag ang sarili ko sa kanya mamaya. Kasabay nito, ang mga heart ay nagsuot ng mabangis na tingin sa kanilang mga mukha habang sila ay lumingon sa mga Manson. Ano ang nangyayari, Mr. at Mrs. Manson? Gusto ba ni Nigel na magpakasal sa iba? Hindi kami masyadong sigurado tungkol dito. Yung babaeng minsang nagligtas kay Nigel, paliwanag ni Brenda bago nagpakawala ng buntong hininga. Alam ni Brenda na noon pa man ay nagpapasalamat si Nigel sa babaeng nagligtas sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na magpo-propose ang kanyang anak sa babae ngayong gabi. Umaasa pa rin ako na magpakasal sina Nigel at Leah. We would gladly marry our daughter to him if we get the chance to do so, sabi ng ina ni Leah. Umaasa pa rin siya na may pagkakataong mangyari ang mga pagbabago. Walang nagawa sina Brenda at Jonathan kundi bigyan sila ng isang ngiti ng paumanhin. Okay, pag-usapan natin ito sa hinaharap. Dapat mag-enjoy muna kayo sa party sa ngayon. Kinaladkad ni Anastasia si Nigel palabas ng entablado at sa mga tao upang humanap ng tahimik na lugar kung saan sila makapag-usap. Nakakita siya ng isang bakanteng silid sa gilid, at hinayla siya ni Anastasia papasok sa silid. Isinara niya ang pinto sa likuran niya, pinatahimik ang malalakas na ingay na nagmumula sa karamihan sa labas. Mabilis na hinawakan ni Anastasia ang kamay ni Nigel bago ibinalik ang singsing sa kanyang palad. Magkaibigan lang kami, Nigel. Pasensya na po, I can't say yes to your proposal, she uttered in a firm voice. Isang tulalang tingin ang nabuo sa gwapong mukha ni Nigel, at tumingin siya sa diamond ring sa kanyang kamay. Bakit? Bakit hindi mo ako kayang pakasalan? Hindi pa ba ako sapat? May nagawa ba akong mali? Nag-aalalang tanong niya. Umiling si Anastasia bago tumingin sa kanya ng maamong titig. Mahusay kang tao, Nigel. Ito ang problema ko, wala itong kinalaman sa iyo, sagot niya. Ano bang problema mo? Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko, at ikaw ang pinakamamahal ko.
Hinawakan ni Nigel ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa kanya na nag-aalab sa kanyang mga mata. Pinag-isipan ni Anastasia ang kanyang utak para makaisip ng mga dahilan na magagamit niya para tanggihan siya. Sa huli, natagpuan niya ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito. Nigel, hindi ko na inisip na magpakasal ulit simula nang magkaroon ako ng Jared. Nasaktan ako ng maraming beses sa nakaraan, at hindi pa ako ganap na gumaling sa lahat ng mga traumatikong pangyayari. So, I can't bring myself to date men, she uttered before sighed. Namuo ang pag-aalala sa mga mata ni Nigel habang nakatingin sa kanya. Sinaktan ka ba ng ama ni Jared noong nakaraan? Sabihin mo sa akin, Anastasia. Ano ang iyong pinagdaanan sa nakaraan? Sino ang ama ni Jared? Nag-aalalang tanong niya. Ngunit tinanggihan siya ni Anastasia nang walang pag-aalinlangan. Ayokong pag-usapan ito. Anyway, hindi ko mag-oo sa proposal mo. Pasensya na. Si Nigel ay hindi masyadong galit, at hindi rin siya mukhang nanlumo pagkatapos marinig ang kanyang sinabi. Pinlano niya ang buong panukala na may layuning subukan ang kanyang kapalaran, kaya hindi siya nagkaroon ng mataas na pag-asa na magtagumpay sa simula. Hindi mahalaga kung tumanggi ka sa akin, Anastasia. Gusto ko lang malaman mo na lagi akong nasa tabi mo. I'll always be around to protect you, sabi niya. Sapat na sa akin iyon, Nigel. Ikaw ang pinakamatalik na kaibigan na nagkaroon ako. Binigyang diin ni Anastasia ang kanilang pagkakaibigan dahil tinatrato lang siya nito bilang isang kaibigan noon pa man.